Pag-usapan po natin, mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin ng carnal Christian. So, ang carnal Christian po is a believer. Ano po? Ito po ang isa sa type ng uri ng tao na nasa loob ng simbahan. No? He is a believers who has received Jesus Christ, no, but lives controlled by flesh rather than the spirit. Ano po? Ito po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, sabi po doon, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Sa gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ano daw po ibig sabihin ng carnal Christian? Ito yung mga ang ipinapakain gatas. Hindi pa mabigyan ng karne. Ibig sabihin, yung mga hard thing, mga bagay na espiritual na matitigas na bagay, maaaring hirap silang tanggapin. Dahil simula hanggang ngayon, no, nag-aaway-away pa sa loob ng simbahan, no, nag-iinggitan pa sa loob ng simbahan, hindi sila magkasundo-sundo sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, it's talking about yung mga Christianity na hanggang ngayon hindi naaayos yung relasyon sa bawat isa. No. At yung word carnal po means fleshly, no, worldly, or controlled by simple nature. No? Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, Paul calls yung brethren, meaning talaga pong believer ito. But they are immature and flesh control. No? Ito po yung mga carnal Christian, no? Hindi nag-grow ito, no? Immatured yung kaisipan, parang hindi na-align do sa tamang word pag sinabing Kristiyano. Ano po? And yung characteristic po, pag-usapan natin, ano po ba yung characteristic ng mga carnal Christian? No, yun nga po, number 1, they are controlled by the flesh. They follow their desire instead of God's will. Hindi po yung will nila ang mostly nasusunod. Hindi po yung will ng Lord, kundi mostly will nila. No, kaya po sabi sa Galatians 5:17 na sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. No, magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano po? So, yung sinful habits po, ito yung gawain ng mga carnal Christian. Yung simple habits, yung mga bisyo, yung mga pagtaya pa sa loto, umiinom pa ng alak, no, naninigarilyo pa, nagve-vape pa, no. Ito po yung mga bagay na gawain ng carnal Christian. Ibig sabihin, hindi pa talaga makawala sa mundo. Ano po? Ang kanilang worldly thinking nila, ginagawa naman ng iba, bakit di ko gawin? Ganon yung mga katuwiran nila. Sila nga no? Kung kaya nila kung siraan, sisiraan ko rin sila. Ganon. Wala silang care sa mga sasabihin ng iba. Kahit sabihin Kristiyano sila, maaaring sasabihin nila, ganito na ako No? And pangatlo, meron silang selfish desire. No? Laging benefits ang gusto nila. Laging gains. No? Laging makalamang ng kapwa. Ano po? And number 2, hallelujah, meron silang spiritual immaturity. Nananatili pa rin silang babying Kristiyano. Hindi talaga nag-grow, hindi na mold, hindi na fulfill ng spirit, no? Kaya kasabi sa kanila ni Apostol Pablo na gatas ang ibinibigay ko sa inyo at hindi karne. Ibig sabihin mga bagay na malalambot lang. Maaring pagdating sa discipline, nasasaktan, pagdating ng konting reminders galing sa pastor o sa leaders nasasaktan. Maaring ang thoughts iaalis na lang ng church. Ang thoughts ayoko na magsimba. Yung mga ganung bagay. Ano po? Ang signs po nito is shallow yung understanding sa scripture. Tandaan nyo, ang carnal Christian hindi nag-aaral. No, shallow, mababaw. Pagdating sa scripture, kung ano lang yung nabasa niya, wala siyang care sa interpretation. Basta kung ano pumasok sa isip niya, yun na yun. No, hindi niya inaaral, hindi filled ng spirit, no? No, easily offended, sabi ko nga kanina, madaling masaktan. No, nakadependent siya sa strength ng iba. Pag yung iba umalis ng church, ang isip aalis na rin.
Yung iba pag nasaktan na, yung iba meron siyang kaibigan na sinusundan niya, na ginagalang niya. Pag nasaktan yun, nasasaktan din kahit mali yung kaibigan niya. No? Kumbaga, nadadala siya ng damdamin ng iba. Nadadala siya ng pananampalataya ng iba. Wala siyang sariling stand pagdating sa pananampalataya. Number 3, conflict and division. No? Ito po yung carnality, nagkukos po ng conflict and division. Hindi dahil kung ano pa man, kundi dahil sa kanilang puso, hindi pa talaga malalim na Kristiyano, hindi talaga lumalakad. Namumuhay ang carnal Christian parang katulad din ng hindi tumanggap kay Kristo. Ano po? So carnal believers often ang cause ng carnal believers is minsan argument, mahilig makipagtalo. Ayaw bumaba ito. Ano? May jealousy pa sa puso. No, usually, kadalasan nagkokos ito ng problema sa simbahan. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 3:3, sabi sa doon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo. No? At namumuhay ayon sa laman. Ano po? Sa number 4, meron silang love for the world. Yung lifestyle nila, katulad lang ng hindi mga mananampalataya. Ano? And kaya nga sabi sa 1 John 2:15, sabi po doon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. No, ang sinasabi po dito, love nila yung bagay sa sanlibutan. No? Kung ano yung ginagawa ng sanlibutan, kung ano yung ginagawa ng mundo, yun na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, usually, yun ang gustong-gusto nila. Ano? Wala silang passion for everything. Wala silang passion for the work of God. Number 5, lack of spiritual fruit. Ito ang problema sa mga carnal Christian. Kulang sila sa spiritual fruit. No? And instead of fruit of the Spirit, ng buhay nila ang makikita mo work of the flesh. No, walang fruit. Yung fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. No? At kulang ito sa kanila. Kaya nga sabi nga sa Galatians 5:19 na po, 21, sabi doon, the act of the flesh are obvious, Tagalogin lang natin. Hindi makakaila na ng mga gawa ng laman, no? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakitan, pagkakampi-kami at pagkakabahabagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. No? Kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Mostly all of things, no? Yun ang kanilang thinking na gawin. Ano po? And it is reminded to us, mga kapatid, no? It is reminded to us, no? And paano yung carnal Christian na maging spiritual? No, yun ang ini-aim natin. Kung may carnality, paano tayo magiging spiritual? Of course, we have to repent of fleshly living, no? So we have to surrender to the Holy Spirit. We have to renew the mind through the Word. Kasi hindi naman talaga, mga kapatid, pag hindi na bago ang isip, hindi talaga susunod sa Biblia. Kaya nga sabi ng Romans 12:2 na magkaroon kayo ng bagong kaisipan. To renew your mind. No? And to walk daily. No? Daily prayer, daily obedience, and daily discipleship. Of course, napakahalaga po noon. Na muli po, ito si Pastor Alan Shepherd Stop. I hope may natutunan po kayo, and kung nagustuhan niyo po yung topic, pwede po kayo mag-comment kung anong teaching ang gusto nyo, and I will do the best that I can do para ma-share sa inyo, and pakishare po sa iba para maabot. Muli po si Pastor Alito ng Shepherd Stop. God bless you all po.